Naku, mahigit 2,000 airstrikes ang magkakasunod na pinakawalan ng Amerika. 30 barko ang walang awang pinalubog. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, 200 targets sa pinakakaloob-looban mismo ng Iran ang pasikretong pinasok at binomba ng mga kinatatakutang B-2 stealth bombers ng US military. Kasabay nito, naglabas ng napakatinding babala si President Donald Trump sa Iran na paparating na ang tinatawag niyang The Big One. Ang Israel at Amerika ay nagbabanta na rin ng mas malaking atake, hindi lang sa Iran, kundi pati na rin sa Lebanon. Oo, pero dito nagiging delikado ang sitwasyon. Pumasok na ang Russia sa eksena at nakialam na. Ayon sa mga ulat, nagbibigay ang Russia ng secret intelligence sa Iran para tulungan silang atakihin at patayin ang mga puwersa ng Amerika. At bilang ganti, ang mga armadong grupo sa Iraq na hawak ng Iran ay inaatake na ang Amerika at Israel. Ito na marahil ang pinakamalaking kaganapan sa mundo natin ngayon. Mga kahistoryador, ano ba talaga ang nangyayari sa Ground Zero? At bakit umabot tayo sa ganitong klaseng bakbakan? At ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Tara, panoorin. Mga kahistoryador, umpisahan natin sa napakalaking galaw ng militar ng Amerika. Nakita natin ang sunod-sunod na paglapag ng mga dambuhalang bomber aircrafts ng Amerika sa mga military bases nila sa United Kingdom. Bakit sa UK nila dinala ang mga eroplanong ito? Dahil ang UK ay ang pinaka-strategic o pinakamagandang pwesto para maglunsad ng mabilis, malakas at hindi inaasahang atake papuntang Middle East. Mula sa UK, kayang liparin ng mga bombers na ito ang buong Europa papunta sa Iran ng mabilis para magbagsak ng napakaraming bomba. Ang paglipat ng mga eroplanong ito ay isang direktang paghahanda sa malawakang digmaan. Dahil dito, naglabas ng matinding babala si President Trump. Ang sabi niya, mag-ingat daw ang Iran dahil paparating na ang The Big One. Ano ba ang ibig sabihin ng The Big One? Sa simpleng paliwanag, ito ang pinakamalakas, pinakamalawak at pinakamapanirang atake na kayang gawin ng Amerika na hindi gumagamit ng nuclear weapons. Ang layunin ng The Big One ay para tapusin agad ang laban. Gusto nilang pilayin ang buong military capability ng Iran sa isang bagsakan lang para hindi na sila makalaban pa. Kasabay nito, ang US at Israel ay naglabas ng joint statement na nagbabanta ng isang major escalation. Ibig sabihin, gusto na nilang itaas ang antas ng labanan. Hindi na lang ito simpleng pagganti. Gusto na nilang tapusin ang banta ng Iran, pati na rin ang mga kaalyado nitong grupo sa Lebanon. Ang galaw ng Amerika at Israel ngayon ay nagpapakita na wala silang balak makipag-usap pa ng mahinahon. Mga kahistoryador, hindi nga tayo nagkamali sa mga hinala natin dahil inilabas na ng Amerika ang kanilang pinakamalakas na alas. Base sa pinakabagong report ng US Central Command o CENTCOM, inilunsad na ng Amerika ang kanilang mga B-2 stealth bombers. Oo, para sa mga hindi masyadong pamilyar sa mga military aircraft, ang B-2 bomber ay hindi isang ordinaryong eroplano. Ito ang pinaka-kinatatakutang bomber jet ng US dahil kaya nitong pumasok sa teritoryo ng kalaban nang hindi man lang nakikita sa radar. Kahit gaano pa karami ang anti-aircraft missiles ng Iran, kayang lusutan ito ng B-2 stealth bomber. At kaya nitong magbagsak ng napakabibigat na bomba na kayang sumira kahit sa mga underground bunkers na nagtatago ng mga armas at missile facilities. Ayon sa ulat, ginamit ng Amerika ang mga B-2 bombers na ito para atakihin ang 200 targets na nasa pinakakaloob-looban mismo ng Iran. Uulitin ko,
sa loob mismo ng Iran. Hindi sa border lang, hindi sa dagat, kundi sa mga mismong syudad at military bases ng Iran. Direktang tinarget ng mga Amerikano ang mga pagawaan ng armas, mga command centers at ang mga imbakan ng missiles. Samantala, kung titignan natin ang pangkalahatang numero ng operasyon ng Amerika laban sa Iran, talagang nakakapangilabot ang sakop nito. Ayon sa pinakabagong datos, umabot na sa 2,000 airstrikes ang magkakasunod na ginawa ng Amerika. 2,000 beses silang naghulog ng bomba at nagpaputok ng missiles laban sa mga kalaban. Hindi pa dyan natatapos ang lahat. 30 barko ng Iran at ng mga kaalyado nito ang pinalubog ng US Navy at Air Force sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake. Ano ang epekto ng pagkawala ng 30 barkong ito? Ang mga barkong ito ay ginagamit ng Iran para mag-transport ng mga armas, magpatrol sa dagat, at magbanta sa mga dumadaang barko ng ibang bansa sa Strait of Hormuz. Sa pagpapalubog ng Amerika sa mga barkong ito, pinutol nila ang kamay at paa ng Iran sa karagatan. Kitang-kita natin na ang layunin ng Amerika dito ay hindi lang para magbigay ng babala. Gusto nilang tuluyang lumpuhin ang military logistics ng Iran. Gusto nilang siguraduhin na walang kakayahan ang Iran na gumalaw, mag-supply ng armas, mag-organisa ng atake pabalik. Pero hindi naman mananahimik lang ang Iran habang winawasak ang kanilang bansa. Ang Iran ay may mahabang kasaysayan ng matalinong taktika sa digmaan. Sa halip na direktang makipagbakbakan gamit ang sarili nilang hukbo kung saan alam nilang dehado sila sa teknolohiya ng Amerika, ginamit nila ang kanilang mga tinatawag na proxy groups. Ito yung mga sandatahang grupo sa iba't ibang bansa na sinasanay, binibigyan ng armas at pinopondohan ng Iran. Ang mga Iran-backed militias na nakabase sa Iraq ay mabilis na kumilos at naglunsad ng matitinding atake laban sa mga pasilidad at sundalo ng Amerika at Israel sa rehiyon. Ginamit nila ang napakaraming drones, rockets at missiles para sirain ang mga military bases ng US sa Iraq at Syria at maging ang mga syudad sa loob ng Israel. Ipinapakita nito na kahit binobomba na sila sa loob ng kanilang sariling bansa, ang Iran ay may mga nakakalat na galamay na handang maghiganti para sa kanila anumang oras. Pero dito nagiging delikado ang sitwasyon. Hindi na lang kasi ito laban sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. May panibagong matinding puwersa na pumasok sa eksena at ito ay ang Russia. Base sa mga seryosong ulat mula sa mga balita, nagbibigay daw ng intelligence data ang Russia sa Iran. Ano ang ibig sabihin nito? Mga kahistoryador, ang Russia ay may mga nagkalat na spy satellites sa kalawakan at may mga matataas na uri ng radar systems. Sinusubaybayan nila kung saan nakapwesto ang barko ng Amerika, kung anong oras lumilipad ang mga eroplano ng US at kung saan nagtatago ang mga sundalong Amerikano. Pagkatapos nilang makuha ang mga impormasyong ito, ibinibigay nila ito ng palihim sa Iran para mas maging tumpak ang pag-atake ng mga Iranian missiles laban sa mga US targets. Kung totoo ang ulat na ito ay isang direktang panghimasok ng Russia sa digmaan. Binibigyan ng Russia ng mata ang Iran para makapatay ng mas maraming Amerikano. Siyempre, malaking problema ito para sa Washington. Kaya naman agad na naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Amerika at pilit nilang dina-downplay o minamaliit ang balitang ito. Sinasabi ng Amerika na wag daw masyadong palakihin ang issue at hindi naman daw ganoon katindi ang ibinibigay na impormasyon ng Russia sa Iran. Pero bakit nila minamaliit ang balitang ito? Simple lang ang dahilan. Kapag formal na inamin ng Amerika sa buong mundo na direktang tumutulong ang Russia sa pag-atake sa mga tropa nila, mapipilitan ang Amerika na gumanti
at umatake laban sa Russia. At kapag nangyari iyon, magkakaroon ng direktang gyera ang dalawang pinakamalakas na bansa sa mundo na parehong may mga nuclear weapons. Hindi na lang ito digmaan sa Middle East. Ito ay sigurado at mabilis na magiging World War III. Ayaw ng Amerika na mabuksan ang isa pang napakalaking problema habang kasalukuyan pa silang nakatutok sa pagdurog sa Iran. Kaya naman kahit alam ng lahat na may sikretong nagaganap na palitan ng impormasyon sa pagitan ng Russia at Iran, mas pinipili ng Amerika na manahimik muna at pakalmahin ang issue para hindi lumala ang sitwasyon sa buong mundo. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin nito para sa mga bansa sa gitnang silangan, para sa buong mundo at para sa atin mismo na mga ordinaryong Pilipino na nanonood at nag-aabang sa mga balita? Una sa lahat, ang ginagawa ng Amerika at Israel ngayon ay ang pagpapakita ng tinatawag sa militar na overwhelming force o hindi mapapantayang lakas. Ang pagpapalipad ng mga B-2 stealth bombers para bombahin ang 200 military targets sa loob mismo ng Iran ay isang napakalakas na mensahe, hindi lang para sa mga Iranian kundi para sa lahat ng bansa na nagbabalak kalabanin ang Amerika. Pero sa kabilang banda, ang naging reaksyon ng Iran ay nagpapakita rin ng matinding tapang, diskarte at kahandaan. Hindi sila nagpadala sa takot kahit pinupulbos na ang kanilang mga pasilidad. Alam nilang hindi nila kakayanin ang Amerika sa direktang labanan sa himpapawid, kaya ginamit nila ang kanilang pinakamalakas na alas, ang kanilang mga kaalyadong militante sa Iraq at Lebanon. At ang pinaka nakakabahala sa lahat ng kaganapang ito ay ang papel ng Russia. Ang lihim na pagtulong ng Russia sa Iran gamit ang intelligence data ay isang malinaw na senyales na mabilis na nahahati ang mundo sa dalawang magkabilang kampo. Sa isang panig, nandyan ang Amerika, ang Israel at ang mga bansa sa Europa na sumusuporta sa kanila. Sa kabilang panig, nandyan ang Iran na lihim na nakakakuha ng suporta mula sa Russia at malamang ay tahimik ding inoobserbahan at sinusuportahan ng China sa aspeto ng ekonomiya. Kapag patuloy na nagkampihan ang mga superpowers na ito, ang maliliit na gulo ay mabilis na lalaki. Ginagamit ng Russia ang Iran para palawakin ang problema ng Amerika, para mawala ang focus ng US sa gyera sa Ukraine. Mga kahistoryador, hindi natin pwedeng kalimutan na mayroong daang-daang libong mga Pilipino na nagtatrabaho sa gitnang silangan. Nasa Israel, sa Lebanon, sa Iraq at sa mga karatig bansa ang ating mga kababayang OFWs. Ang kaligtasan nila ang isa sa pinakamalaking inaalala ng ating bansa ngayon. Kapag mas lumawak ang mga pag-atake, baka maipit ang mga kapwa natin Pilipino sa gitna ng palitan ng mga rockets at missiles. Itong dahilan kung bakit dapat tayong lahat ay nakatutok sa mga nangyayari ngayon. Ang digmaang ito ay hindi na lang away sa pagitan ng mga magkakalayo at hindi natin kilalang mga bansa. Ito ay isang direktang banta at global crisis na unti-unting humahatak sa iba't ibang parte ng mundo. Anong masasabi nyo sa sunod-sunod na pambobomba ng Amerika at sa pakikialam ng Russia? Sa tingin nyo ba, ito na ang simula ng mas malaking digmaan? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinyon para malaman din namin. Maraming salamat!